Good morning. Uh, time check is 4:30 a.m. December 24th, 2025. So ngayon, lumabas ako. Nag-walking ako dahil hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog. Siguro dahil kulang nga talaga sa exercise. Siyempre, kahapon hindi ako napagod kahapon. Gandang client namin, kunti lang. So, hindi ako napagod. Pinawisan, malamig ang panahon. So, siguro dahil yun ang reason kung bakit hindi ako makatulog. So, ngayon, niyaya ko silang tatlo. Si Jason, si Lobo, tsaka si Jeff, yung mga kasama ko doon sa bed. Silang tatlo, kakatabi kaming apat doon. Niyaya ko sila, busy sila, kaya hindi ko sila nakasama ngayon sa walking lang kasi mahirap mag-jogging kasi may something pa yung joint ko dito sa may glutes. Medyo nagkaroon siya ng issue nung last month, so medyo okay naman na siya. Hindi katulad nung nakaraan na pag naglalakad ako masakit. Ngayon back to normal na. Hindi ko lang muna siya itatakbo kasi baka mamaya biglang magloko magloko bigla so walking lang muna. Importante is ma-exercise konti. Sana pawisan ako kasi ito naman talaga is hindi ako pagod, no? Hindi ako pagod, hindi ako napagod, no, kahapon. Siguro yun ang reason kung ba't nahihirap ako matulog. Umikit naman ako kanina pero alam ko hindi ako nakatulog. Ganun. Yun, isipan ko lang na yun nga, kulang talaga sa kailangan magpagod talaga, exercise. Hindi kasi katulad sa nag-walk naman kami pasok, walk mga ibon ako, walk mga ibon na walk daw. So ano siya na croc siya para siyang croc yung tama, croc si black yung nasa Vampire Diaries na croc, yung ibon doon. Ganito sila, ganun, parang mga wakwak, croc siya. So dahil nga ganito na nga, hindi ako makatulog kanina, so kaya naglalakad ako. Okay naman diba? Okay naman kasi safe naman dito. Alam ko safe dito kahit na hindi nila ako sinamahan. So Karate Kid martial arts dito, martial arts, kotse. So walang problema, no? Walang problema. Pero syempre kailangan pa rin ako maging alert. Tulad na meron akong salubong ngayon, so hindi ko siya salubungin, kabila ko dadaan.
So may mga ibon dito eh. Tunog ng wakwak. Wak wak wak. Siguro yung mga ibon sa. So katulad yan, may kasalubong ako. Hindi ako, numihis ako. Siyempre iwas na rin. Diba? Ganun. Iwasan yung mga bagay-bagay na nangyari. So yun na nga. Tiwala naman ako na okay naman ang mga tao dito sa Sharjah, pero hindi pa rin natin na kailangan pa rin itong umiwas hanggat maaari. Kasi hindi ko naman sila kilala. So umiwas nga ako. Siyempre ayaw. Kung may kausapin ako, bigla akong alam mo na. So iwas lang. Okay lang yun. 6 minutes na. Andito na ako sa highway. Ito yung highway na National Highway, parang ganun. Malaki siya na daanan talaga siya ng mga madaming sasakyan. Itong sa Pinas pa, EDSA, ganun. Malalaking, o di kaya expressway. Ayan siya. Gasoline station, handi. Yan, ang dami sasakyan lumama, ang dami sasakyan na dumadaan. Okay, may nagja-jogging, may nakasalubong akong nagja-jogging siya. Kasi ito talaga, yung area na to, dito talaga yung mga nagja-jogging. May napak-zone. Jogging talaga. Diba? May nakita ko isa, jogging siya. Sana all jogging. Hindi mo na pwedeng tumakbo na kasi baka mamaya ma-trigger ma-trigger yung sakit, no? Mahirap na. Okay na kasi siya, konti na lang pag bumangon na, konti na lang yung sakit. So siyempre hindi pa siya totally magaling. Kaya yung mga bawal, hindi mo na siya gagawin kasi hindi pa naman normal. Okay. So ngayon, dahil nga may time ako magkwento, ikakwento ko pala ngayon yung mga nangyayari sa akin noong nag-flight ako from Malaysia to Dubai. So nag-flight ako, isa lang ako. Okay. Ang kwento is mag-isa lang ako noon nag-flight dahil naiwan ako sa aking kasama na sina Jason, Jeff at Kuya Gadi. So 4 kami dapat, naiwan ako dahil matagal lumabas yung aking visa. Kaya naiwan ako sa Kuala Lumpur, Malaysia. Iwan ako dun. Ang flight nila is 11 PM. So hindi talaga na lumabas yung visa ko. Kaya naiwanan nila ako. So ngayon, yun na nga. Siyempre after nun, okay na, update na, ganito, wala talaga. So kailangan kong matulog, ganon. So natulog ako sa airplano, natulog ako sa airport. Natulog ako. Sakto din, lobat ako nun, lobat yung phone ko. Yun yung mall, no? Mall, mall? City Center siya sa mall. Natulog ako sa airport dahil number 1 is lobat na rin at tapos na rin yung parang iniisip ko na okay na, tapos na, naiwan na ako, so kailangan ko na mapahinga, ganun. Yun pala
yung aking pagtulog, yung aking pagpahinga, ay pumasok yung visa ko. So nang pagpasok ng visa, yun pala, di pa natulog yung si Sir Ed, di pa sila natulog. Sir Ed, di pa natulog, yung taga-agency, hindi pa natulog. Thank you. Talagang nagbantay sila. Tapos ako yung, yun na nga ako, tulog na. Ilubat naman din kasi ako noon. Kaya pagod na rin ako, parang ganun. Parang nalungkot ako noon at tinulog ko na lang, ganun yung kwento doon. Tsaka antok na rin talaga ako. Kasi syempre ilang oras kami naghintay noon. Maaga pa lang kami sa airport noon 1 PM pa lang yata kami noon, nandun na. Tapos yung flight ng ticket namin is 11 PM pa. Ang tagal namin naghintay sa airport. So tagal. So yun na nga, natulog ako. Nang pagtulog ko ay lumabas yung visa ko. Sakto sana. Kung hindi sana ako natulog noon, magkaka-flight na ako ng 3 AM. So nag-flight sila ng 11 PM. Dapat ay mag-flight ako ng 3 AM. Kasi mabilis lang naman kumuha ng ticket. Kasi na nga, nabantay sarado nga sila Ma'am Aisel. So kinontak nila ako, tawag sila ng tawag sa akin, nilubat nga ako. Natulog ako. Lubat yung phone ko, lubat na rin ako, ganun ang nangyari. So hindi ako nakasakay ng 3 AM na dapat ay sasakay ako. Kasi pwede naman, may slot naman sa aeroplano, may biyahe naman papuntang Dubai. That time, ayun na nga. So ngayon, nakapag-desisyon sila dahil hindi nila ako makontak. Nakapag-desisyon sila, daming tumawag. 1, 2, Sir Ed, si Ma'am Aisel, yung kapatid ni Sir Ed, kapatid niyang dalawa, lalaki, kayang babae. Daming tumawag sa akin, hindi ko na nabanggit ng iba dahil doon. So yun, Magic Planet, ito yung mall nila, kita kasi gabi na, city center siya. Tawag nito, dahil hindi nila ako makontak, so nagdesisyon sila na magstay ako sa isang one day sa hotel. So nung nagising ako bigla, 4 AM siguro ako nagising noon, 4 AM ganon, 4 or 3 AM. Kasi nangyari yung nag-flight na, naiwan na nga talaga ako ng 11 PM So mga 12, tapos ang usapan, ganyan, wala pa din. So nagpahinga na ako dahil lupat na rin ako. So ngayon, nagising ako ng mga 3 AM or 4 PM. Yun na nga, nabasa ko yung chat nila at naka-receive ako ng calls na dapat ay lumabas na yung aking visa. Nandun na yung visa ko, na send na, ganun. Send na talaga. Lumabas na dapat ay makasakay ako ng 3 AM kung gising ako nung time na yun. Dahil nga late na, so nakapag-decision sila at kami na mag-stay na lang ako sa hotel para makapagpahinga ako ng maayos, makatulog, ganyan, makaligo, ganon. Ayun na nga, napag-desisyonan na. So pagkalabas agad ng visa ko, piniprint ko agad. Kasi yung sa airport, sa Kuala Lumpur airport, yung paprint doon ng printing document doon is nasa gilid lang, sa gilid ng mga upuan. So nag-print agad ako, habang yun, na-print ko na, okay na, naka-ready na yung mga documents ko, ready na lahat. So nag-book na agad si Ma'am Aisel ng hotel para pwede ako duman dito mamaya para hindi ka na malayo.
No, dyan. Yun na. Nag-book agad na siya ng hotel para makatulog ako ng maayos. So 3 AM yun. Naghintay pa ako ng mga ilang oras eh. Morning na kasi 9 AM yata ako. Tama, 9 AM yun. So dahil nga yun na nga, okay na, naka-ready na yung mga file ko, naka-print na. So natulog ako, okay na, pahinga na kami, pahinga na rin sila. Tulog ulit ako. Tapos hinintay ko yung oras ng morning na. So pagka morning, dumiretso na agad ako dun sa hotel. Hotel na tinutuluyan ko yung binook ni Ma'am Aisel. Lapit lang ng hotel sa Kuala Lumpur. So nung pagdating ko dun, ang daming, hindi lang siya nag-iisang hotel, daming katabi ng hotel. Nag-upload ako may video ako in-upload nun nung nandun pa ako, nag-upload ako ng video ng mga hotel dun. Daming, lapit lang sa airport, 7 to 8 minutes lang na biyahe. So ang ginawa ko is nag-book ako sa Uber ba yun? Hindi Uber, ay Grab. Tama, kasi meron akong SIM, Malaysian SIM. Bumili kami nung dumating kami saan ba kami dumating? KL ba yun? Or sa nung nasa Kota pa kami, Kota Kinabalu. Kota Kinabalu, tama. Bumili kami ng SIM noon, isa, kasi kailangan para magkaroon kami ng data. So ayun, nag-book ako ng Grab punta sa hotel. Success no. Ang ganda ng flowers. So success siya pag-book ako. Ayun, nakapag-stay ako ng maaga. Parang 10 talaga yun. 10 AM ako nakapasok doon. Ang bait nung bantay. Tapos lower pa ako, nakikicharge pa ako. Okay. Yun, bait talaga nila. Hindi ko alam kung nag-tip ako na. Nag-tip siguro ako ng pag-out ko. Tama, nag-tip nga ako. Nag-tip ako nun pag-out ko eh. 10 yata tinip ko or 5 ringgit or 10 ringgit parang ganun. Papel yun eh. Okay. Okay na. Pagdating ko dun sa hotel, natulog agad kasi pagod, ganyan. Nakatulog ako. Tapos syempre nag-alarm talaga ako kinabukasan. Kumain doon sa oras ng kain. Buti na lang may canteen doon, madami sa gilid ng hotel. Daming canteen doon. Kaya kumain ako. Kumain, gising, ganun lang ginagawa. Tulog, kain. Pero syempre yung mga pagkain, kakaiba din yung pagkain doon. Kain ng mga masarap pa rin yung pagkain ng Pinas. So yun na, nung nag-ano na ako, kinabukasan, flight ko na, ganyan. So morning, pag maaga ako nag-check out doon 10 pa rin. 10 AM din ako nag-check out sa hotel. Tapos pumunta na ako ng airport. Excited masyado. Tagal pa naman ng flight ko, 11. Kasi kailangan din naman kasi mag-check out ng maga. Dahil nga baka mamaya i-charge sa akin yung exist time. So check out na ako. 24 hours lang yung ko dun, stay ko dun Bawak mamaya ma-charge bigla. Mahal pa naman ng hotel. So ayun, check out na ako. Pumunta na akong airport. Siyempre nag-book ulit ako ng Grab car. Wala silang Grab rider. Maganda sana yung Grab rider kasi single lang. Mabilis nakakamiss din sumakay nun.
Pero dahil wala nga yung grab car nga ang uso dun, Pinas, madaming rider dun sa Pinas eh. Pumili ka lang ano gusto mo. Pero doon sa Malaysia wala, car talaga. Hindi ko maalala kung magkano binayad ko. Parang 20 yata. 20 ringgit yata ang binayad ko. Parang ganun. Basta meron akong upload noon habang nakatakbo yung Waze sa Grab. Habang papunta ng papuntang airport, Kuala Lumpur Airport. Naka-under yung Waze ko. Tapos nag-screen record ako. Tapos in-upload ko yun eh. Nag-upload ako nun eh. So, yun na. Andun na ako sa airport. Waiting. Maghihintay pa rin. Siyempre, anong ganyan. Magandaan yung flight talaga. Ayun na. Handa na talaga ako. Kumain, ganyan. Bumili ng baon. Bumili ako ng baon nun, yung tinapay na na tawag nito. Japanese food yun, Japanese food. So, Japanese food yung tinapay. Kinain ko. Okay naman. Kasi may palaman kasi. Siguro, ayun, nakakain ako. So, bawal mo dala ng water. Pero nadala ko ng water. Nakalusot yung water ko sa immigration. Nakalusot siya. Pero nung time na papasok na kami sa tawag nito, sa aeroplano, wala. Nung time na papasok na sa aeroplano, bawal na talaga siya. Nagbawal na. Kaya tingin ko yung tao eh. Baka sinundan ako. Wala naman, hindi siya sumunod. Siyempre alerto pa rin ako. Dito na, nag-shortcut na ako. Wala. Hindi ako sinundan. Kinabahan ako dun na. Baka biglang sundan ako, tatakbo talaga ako. Ngayon, ayun na. Baon na ako. Mga 4 PM pa lang yata, handa na ako eh. So yun na, pumunta na ako dun. 7 PM ako anong tawag doon? Check-in ba tawag doon? Yung ako sa ticket. Check yung bag. Na-check yung ganon, nakita ko yung ticket ko. Check-in ba yun? Tama. Check-in yata ang tawag doon. Check-out. Check-out yata. Kalimutan ko na. Basta ganon. Yung ipapakita mo, punta ka sa counter, papakita mo yung ticket mo, yung passport mo, ganun. Tapos after nun, haba ng pila, grabe. So, sabi ni ma'am, pumila ka na, ganyan, baka mamaya sigurado. Okay, pumila na ako. Ayun, pumila na ako, okay na. So, next pila pa. Yung pagpasok sa immigration, mayroong pila pa din. So pumila ako doon, tapos in-scan yung passport ko. Tapos yun, pagka-scan ng passport, diretso na. Yun. Yun na, nandun na ako sa immigration. Deng. Siyempre, handang-handaan na ako sa mga isasagot ko kung ano yung mga tanong sa immigration. Naghandaan na talaga yun. Pagdating ko doon,
Ayun lang, chinik lang niya yung passport ko. Tapos yung mukha ko, chinik niya katugma doon sa visa ko. Nakita na pala nila yun, no? Ang galing. Passport lang kinuha. Alam na nila kung saan ako pupunta at nakikita na nila sa system kung sumisilip ako sa likod, baka mamaya may sunod. Kung ayun, ako ba talaga yung sa visa, mukha ko. So okay na. Tinatakan na, pagtatak-tak, lusot. Pagkalusot ko, diretso na ako dun sa ang layo pa. Ang layo pa ng ng gate. Lakad pa ng gate. Tek. Pero at least nakalusot na. Yun naman yung dun problema dun kung hindi makalusot eh. No, kaya inagaan ko talaga kasi in case na magkaroon ng problema, maayos pa. Kasi matagal pa naman yung flight, 11 pa eh. So yun na yun eh, no? Para hindi maiiwan sa aeroplano ko. Magkaroon ng problema, so maayos agad. So para hindi maiiwan sa aeroplano. Ganun yun. Kaya nagahan ko talaga yun. So dahil nakalusot na nga ako, in-update ko na. Pagdating ko doon mismo sa waiting area sa gate, kaupo na ako ganyan. Update, lahat in-update. Si Sir Ed in-update, si Ma'am Aisel in-update. Lahat na tumatawag, lahat na mga nagchat in-update kung ano nangyari sa aking. So lahat masaya, laging okay na lahat. So flight na lang ang problema, ganyan. Ayun na yun. Ito na yung problema ko. Baka bawal magdura. Oh my god, hindi ako nagdura. Nilunok ko na yung laway ko. Baka bawal, baka maano ako. Nilunok ko na lang. Baka bawal magdura, no? Okay, wala naman tao pero baka mamaya kasi mahirap na. So mahirap talaga, no? Bawal is bawal, no? Mahirap sumuway sa batas dito kasi napaka-strict ng lugar, no? Okay na, nilunok na yung laway ko. So sana ba ako? Yun na, waiting na ako sa gate. Nasa gate na ako. So dahil nasa gate na ako, update ko na lahat naman nag-chat, lahat ng mga nag-update. So dahil matagal pa yung oras ng aking paghihintay, kasi 11 PM pa nga yung flight, ayun, nanood ng mga cellphone, ganyan. Ayun na. So ang nangyari doon, dahil meron akong water, kinain ko yung baon ko. Hindi ko naman inubos. Kumain ako. May water. Sus, lahat pala ng water. Bawal pala. Lahat pala ng water kailangan i-consume. So kinonsume ko lahat ng water. Oo. Kinonsume ko. So, sobra ng water yung tiyan ko. Ganon. Kasi no choice, no? Sayang naman ng water pag itapon. So ininom ko na. Kumain ako, ininom ko lahat. So na over water yung tiyan ko. So nung pagsakay ko sa aeroplano, nakaupo ko, ayun na, paakit na. Umakyat na ng aeroplano, nasa taas na kami. Doon na talaga sa pinakataas. So okay na. So nakatulog ako sa aeroplano. Yung bag ko sa taas ko nilagay doon sa lagay ng mga bag, doon ko nilagay yung bag ko. Nakatulog ako ng 11, 12, 1 3 oras. 3 or 2, ganun. 3 or 2. Tapos kasi nagising ako doon sa katabi ko. 3 yung sa isang
mga upuan, tatlo siya nakahilera, nasa gitna ako. So meron akong katabi na dalawa, sa gitna ako eh. Yung katabi ko sa right side, ang likot niya. Ang likot niya, grabe. Anda, narinig ko yung mga kaluskos sa bag, yung zipper, binubuksan bukas, sarado, mga ganun. Mga wallet, binubuksan niya. Eh naka-hoodie ako noon, so naka-jacket hoodie. Siyempre straight yung ulo ko. Kunwari hindi ako tumingin, hindi ako lumingon, ganun. Hindi ko inikot yung ano ko, nung neck ko, para hindi niya mahalatang gising ako. Talaga nakita ko kasi yung bag niya kasi na mga binubuksan niya is nilagay niya sa floor. So nakayuko siya. So ako naman, dahil nasa taas, hindi naman nasa taas ako nakaupo, nakikita ko yung mga nangyayari sa baba. So ngayon nakita ko, open close yung bag, ganyan. So nung nabuksan na niya yun, check niya yung mga wallet eh, kung merong mga ano doon. So check na doon, dami siyang check, mga cards. Nakita ko eh, mga cards, ganyan, check niya. Kung siyang may hinahanap siya. Mga bulsa, hindi ko alam. So bisan kasi papikit-pikit din ako eh, basta nakikita ko talaga madami siyang ginagawa. Pero rinig ko yung mga zipper, ganyan, open close. So ngayon, after niya kinuha yung isang bag, umikot siya, tumayo siya. Pagtayo niya, ayun pala, doon sa likuran. Pasikreto yung tayo niya at pasikreto din yung lapag niya doon sa bag. Yun pala, hindi pala kanya yung bag. Hindi pala kanya yung bag. So ano ibig sabihin doon? Nagnanakaw siya. And then after nun, nailapag na yung bag doon, meron na naman siyang nakuha ang isa. Yung katabi nun, kinuha na naman niya. Tapos nagkalkal na naman siya. Kinalkal na naman niya yung 32 minutes. Kinalkal na naman niya yung bag na yun, maingay pa rin. Kinalkal na naman niya. Sabi ko, hala, bigayari na. Magnanakaw pala itong buwang na to. Ang mukha niya para siyang para siyang Japanese mukha niya, or Taiwanese, ganun mukha niya. Ganun yung mukha niya. Ang bilis ng kamay niya. Kaya nasabi ko na magnanakaw siya kasi mabilis yung galaw niya eh. Mabilis, kasi ang bilis. Tapos hindi naman pala kanya yung bag yung kinakalkal niya sa pasahero. Kasi yung lahat ng mga tao sa itaas, sa loob ng eroplano, tulog. Lahat tulog. Kung may nagising man is konti lang. Tapos ang napapansin ko sa kanya, bigla siyang tumayo. Alam mo yung umiikot yung mata niya sa buong eroplano. Tapos pag yun na nga, tulog yung may-ari ng bag. Yung dalawang bag na kinalkal niya, tulog. Tapos tumayo, yun, sinuli na naman niya. Pupuna naman siya. Tapos umikot-ikot yung ulo niya. Yung alam mo yung nagmamasid-masid siya, may nakatingin ba sa kanya, ganyan ba. So, ang bilis ng galaw niya. Tapos tayo, upo, ganyan. Tapos ayun na. Tapos nakita ko pa talaga sinilip na yung, tsaka sumilip siya yung liig niya. Alam mo yung parang pagong. Diba yung liig ng pagong kapag may sinisilip ito mo tumataas, ganun. Kung talaga siya, magnanakaw talaga siya. Siyempre may pera akong dala nun, yung cash, yung show money ko andun sa bag. Ano kaya kung nawala yung show money ko, yari ako.
pagtayo niya talaga, oh. Pag alis niya, pumunta siya sa CR. Ang tagal na sa CR. Ang ginawa ko, chinecheck ko talaga yung pera ko sa bag, baka nadukot na niya. Nandun kasi yung pera ko eh. Wala sa katawan ko yung pera eh. Ano sa bag eh, sa ilalim. Nilagay ko siya sa ilalim ng bag. So pag check ko nandun lang naman. Pero nasa ilalim siya ng damit ko na labahan. Kasi nung nasa hotel ako, from Kota Kinabalu pa lang ang lahat na eh. Paglapag pa lang namin ng Malaysia, labahan na lahat ng mga damit ko sa bag ay labahan na. Meron yun lang kasi ilang araw kami dun, 5 hour, 1 week na yata, pang ganun. Kaya lahat ng mga damit ko sa bag labahan. So yung wallet ko nilagay ko sa bulsa ng bag, tapos dinaganan ko siya ng labahan, isang damit. Pero kung dudukutin siya pa ilalim, makukuha yun eh, hindi naman niya alam, no? So pag check ko, buti na lang ay nandun lang yung pera. Kinabahan ako doon, hindi ako makatulog. At hindi talaga ako natutulog kasi talagang binabantayan ko siya, baka mamaya ako kunin niya yun. Siyempre diba, alerto na ako doon, hindi naman siya mahirap na, diba, mag-charge sa akin. Okay, so yun na nga. Nang pagpunta niya sa CR, chinek ko yung bag ko, okay naman. So dahil doon, di na talaga ako nakatulog hanggang dumating na kami sa nakalapag na yung aeroplano. Isipin, 7 hours ang biyahe, so nakatulog lang ako ng 2 oras. 5 hours akong gising na dapat ay tulog ako dahil sa kanya, kasi malikot yung kamay niya. Binantayan ko talaga siya. Ang ginawa ko, kumain ako. Nung na-check ko na okay na yung pera ko, nandun lang naman sa bag, kumain ako. Kung kinain ko yung tinapay ko, tapos wala akong water, so bumili ako ng water doon sa likod sa may CR. Nandun yung mga nakatambay ng mga stewardess. Kinatok ko sila at sinumbong ko. Kalain mo yun, sinumbong ko siya. Napa-English ako ng todo doon. O diba, sinumbong ko talaga siya kasi baka mamaya mawala talaga yung pera ko at siya talaga mapagbintangan. Nang pagsumbong ko sa kanya, pagsumbong ko sa mga stewardess, napapansin naman pala nila na malikot nga ang kamay ng taong yon. So napapansin naman nila at nagsasabi naman sila na mayroon namang CCTV doon sa aeroplano. Pero wala akong nakikita CCTV sa aeroplano. At anong tingin ko sa taas, wala akong nakita. Pero ang sabi nila ay meron daw. So no need to worry, sabi niya. No need to worry, we have a CCTV here, ganyan. So yun, okay, sabi niyo eh. So wala naman nangyari. So yun, bumili ako ng water, kumain ako, and then papikit-pikit ako. Pikit-pikit lang, pero hindi talaga ako nakatulog. Okay na. So ayun, may nangyari pa sa akin. Sumuka ako sa aeroplano. Siguro dahil nga kulang ako sa tulog at gutom. Nagutom na talaga ako kasi sumuka ako sa aeroplano. Mas naubos yung kinain ko. Akala ko mamatay na ako sa taas. Ang tagal kasi ng biyahe, 7 hours. Buti na nabuhay pa ako sa taas ng aeroplano. Grabe talaga. As in, suka wala eh. Para akong lamig ko eh, no? Nalalamig ako sa aeroplano eh. Ito pa ba ako?
40 minutes na. So hindi na. So yun lang. Andito na ako, no. Yun lang, pagdating ko sa Dubai Mall, ayun pa pala, ikot lang ako sa konti. Kasi ito na ako ikot. So pagdating ko sa Dubai Mall, sa Dubai Airport, ayun, binantayan ko siya paglabas niya. Sakto nga talagang kutob ko. Talagang hindi kanya yung bag at hindi niya kilala yung mga may-ari ng bag. Tatlong bag yun sa unahan pa, nakalkal pa niya. Hindi talaga sa kanya. Kasi nang paglabas niya, siya yung pinauna ko eh. Talagang wala siyang kakilala doon sa loob. So, hindi kanya yung bag. Therefore, I conclude na yung bag na nandoon na kinalkal niya ay hindi kanya. Magnanakaw talaga siya. Diba? Ganun yun. Kasi kung magkakilala sila, dapat nag-uusap sila nung pababa na, palabas na ng aeroplano. Wala silang usapan eh. Wala, hindi nga sila natinginan eh. Diba? Ibig sabihin, hindi sila magkakilala. Na? Wala talaga. Walang imik, ganun. So, hindi talaga kakilala, hindi niya kakilala yung may-ari ng bag. So, therefore, magnanakaw siya. O, yun lang. Tapos pagdating ko sa aeroplano, sinundon na agad na ako ni Jason at ni Sir Ed. Sarado na po ang tindahan dito. And then, nga pala sa immigration, naano ako doon sa naligaw ako ng pila. Sa kabila ako pumila. Sa mga nakatira na resident na talaga, may mga ID na sumali. So tagal ko naghintay doon. So sabi ng doon ka sa kabila pumila. Tanong ako sa guard, pa-English na naman ako. Ayun, pagpila ko doon sa immigration, ganun pa rin, tinitingnan lang ako, ganyan, sinek yung passport. So nakalusot na. Ayun na, paglabas ko sa immigration, akyat baba. And then tawag nito. So dahil nga first time ko is litong-lito ako. So syempre tinitingnan ko naman yung nakapost sa taas na arrival. Doon ako nagbabase. Tapos lahat ng mga tao na kasama ko sa aeroplano, sinusundan ko, ganun. So dahil doon, nakasakay ako ng tren. Kasi yun naman talaga eh, ng arrival is kailangan pala sumakay ng tren kasi malayo pala talaga ang visit, no. Sumakay ng tren, siguro mga 5 minutes, saglit lang eh. Tapos sa baba, nandun na agad sila Sir Ed tsaka si Jason. Hinintay na nila ako pala. Matagal lang pa sila naghintay doon. Ayun, nagkita na. Ayan, sumakay na ng taxi papunta dito sa Sharjah City Municipality. Ganun. Malapit lang siya eh. Nasa 30 minutes from Dubai. So yun lang. Thank you for watching. Ito pa, na rin ako. Nabili ako sa Metro Manila. Nabili ako ng sabon. So wala ako sabon. So naman yung single sabon. But rather, I need to buy soap. Belo. Belo. Hindi ko sa pagkaw nakaraan. 9, 10.